And yes, finally may aircon na po kami. And ayan, yung napili naming aircon, split type, dual inverter na LG. Okay, so bilang may kaibigan ako na nagtatanong sa akin kung ano daw yung brand, ano yung mga ganon. Syempre kung bibili ka ng aircon, syempre magtanong-tanong ka rin, ano ba yung magandang brand, ano ba yung, di ba? Syempre, number one, i-consider natin dyan kung matipid ba. Okay, so kami, yan yung napili namin kasi yan yung gamit ng hipag ko and matipid nga raw yan. Pero syempre hindi naman automatic na nung bibili kami, ayan na agad. Syempre nag-research muna kami tapos ni-research namin about dyan. Sa product na yan, kasi gusto ko pang malaman kung bakit yan ba yung binili nila, ganyan. So nagpunta ako sa mga group. May mga reliable group naman dyan, mga honest feedback, honest reviews, ganyan. So nagbasa ako doon and lahat ng mga kino-comment nila doon, mga nire-recommend nilang brand is yan nga, LG Dual. Tapos nagpunta ako sa YouTube, ganyan din. Tapos sa Reddit, ganyan din. Sa Facebook, ganyan din. Syempre may iba-iba pang brand. Pati dito sa TikTok, halos ganyan din yung nire-recommend nila. Syempre yung iba-iba rin. Pero parang lahat ng nakita kong reviews, parang like 70 to 80%, yan yung nire-recommend nilang brand kasi nga matipid daw. Syempre, meron pa rin naman yung cons, hindi naman puro positive. May cons pa rin yan, pero nasa sayo na rin na gagamit kung paano mo alagaan yung unit mo. Okay, so bago bumili ng aircon, may mga factor tayong kino-consider like size ng room, ilan ba yung mga tao na mag-stay sa room na yan, then may mga appliances ba na kasama nito sa isang room. Syempre kung may mga appliances na like TV, computers, ganyan, syempre mag-i-emit din yun ng mga heat, mag-iinit din yung mga yun. Syempre yan, kailangan din palamigin ng aircon. For example naman, sa kusina mo ilalagay yung AC mo, kaya sa sala, di ba? May mga oven doon, may mga lutuan doon na umiinit. Syempre yung kailangan din palamigin ng aircon. So yun yung mga bagay na kino-consider bago bumili ng aircon. Kung ilang HP ba, anong size ng room, gaano kataas yung ceiling, mga ganyan. So yung nabili namin is 1 horsepower and according din sa iba, parang masyadong malaki para sa size ng room namin. Pero okay na yan. Okay na to. So yan nga pala yung LG Dual Inverter Technology and ang presyo niyan sa case Cervico 2 Gigaraw namin yan nabili is 33,000 pesos. Kasama na dyan yung installation. So free installation pero syempre kasama na dun yung binayad. And then dahil nga 2 hours away from 2 Gigaraw to dito sa amin. So, yung mag-i-install manggagaling pa doon sa Tugigaraw. So, nagbayad kami ng additional na 2,000 para sa transportation ng mag-i-install. Then, kailangan pala pag bumili kayo ng aircon, may sarili pala siyang line. Na hindi lang yung sariling saksakan. So, nakikita nyo naman na yun, no? May saksakan doon sa tabi ng aircon na yan. So, dyan namin pinapwesto noon kasi akala namin, pwede na yung saksakan na yan na nakaabang dyan. Kasi magiging solo naman niya yan eh. But, ang sinabi ng mga technician na nag-install is, hindi raw po pwede kasi yung saksakan na yan, tas yung saksakan na to, iisa lang yung linya nila. Which is mag-aagawan pag gagamit na ng AC. So, pag magsaksak dyan, may nakasaksak dito, may nakasaksak, ganun. Eh, hindi pwede yun kasi sasabog daw, mag-iinit yung saksakan or else hindi lalamig, ganyan. So, ngayon ang ginawa namin, nagpa-wirings pa kami. Nag-hire pa kami ng electrician para gumawa ng linya para sa aircon from the main line, mula sa main mismo. Okay, so gumastos rin kami dyan ng mga waya, then bayad dun sa labor nung nag-install ng wiring. So I believe nasa kulang-kulang 2,000 din yun. So all in all, 33 plus 2, 35, 36, 37. Mga ganon. Patayin ko na lang pala, wala na akong pambayad ng bill, napunta na lahat sa aircon. Mag-electric fan na lang siguro ako. Joke lang, kasi syempre yung anak kong yan, may very special love. Siya po yung dahilan kung bakit namin pina-install yung aircon na yan kasi tayong mga ordinary adult, ordinary person, nakakaya nating i-tolerate ang init. Pero sila, may heart disease po kasi siya. So, nakakaawa siya kapag mainit kasi bukod sa nahihirapan na nga silang huminga, tas mainit pa, 'di ba? So, ayan. Yan po. Talaga yung dahilan kung bakit kami nagpa-aircon. Kasi dati naman okay naman kami. Pero at last year din, kasi 1 year na siya, last year din, kinaya pa rin namin. Although hirap na hirap siya.
So ngayon, talagang mainit pa rin and ayun, finally nagpa-install na kami kasi lagi siyang basa sa pawis. Opo, vlog kasi ng vlog si Mama. Oh, so yan ang baby kong love ko na may aircon na finally. Thank you Lord. This is blessing pa rin po. Thank you so much. Kayo may gustong bumili ng aircon, yun lamang yung tip na bibigay ko po sa inyo. And any brand naman siguro, basta tama yung size ng room ninyo. Piliin nyo na lang siguro yung mga reputable brands, matagal nang nasa industriya ng air conditioning kasi mahirap naman makipagsapalaran sa mga bagong brand na yan. Kasi syempre hindi rin naman biro yung presyo ng mga aircon. Like yan 33,000 hanggang saan ka pupulot ng 33,000, diba? Para lang malamigan ka. So dati-dati kasi gamit namin tatlong electric fan na naka number 3. Grabe, laki ng bill namin. Sana naman mas ang laki ng bill namin, tapos hindi pa kami comfortable doon kasi nga, ang init pa rin ng buga ng electric fan. Sana naman kahit ganun pa rin yung bill namin, at least, malamig na, mas comfortable na ang aming baby love na yan. So, that's all for today's video, guys. Sana nakatulong po itong aking video. Bye-bye!